Amen. Praise God po at salamat po. Welcome po yung pong ating pong newcomer. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ay magkakaroon po tayo ng graduation kaya medyo tayo po ay maagang matatapos po sa ating pong preaching. Glory to God. Para mabigyan po natin pagkakataon na ating pong makita yung pong mga tao na kung saan ay nagtiyaga, naghirap at nagpapagamit po sa ating pong Panginoon. Glory to God. At ngayon po ay last Sunday na po tayo ng November. At next week po, ito po ay December na. Glory to God. Hallelujah. So kung ating po makikita, tayo po ay nasa 11 month na po. At isang buwan na lang po, New Year na. Glory to God. Hallelujah. So, bago po tayo magsimula po ng ating pong mensahe, tayo po muna ay ating pong ipanalangin yung pong mga may karamdaman ngayon. Glory to God. Marami pong dumadaan sa karamdaman. Kaya ating pong ipanalangin po ay yung pong mga anak po ni Sister Jen. Glory to God. Si Brother Bernard. Hallelujah. Na kung saan ay marami pong mga dumaan sa karamdaman. At kung maaari, kung meron man hindi po natin na alam na sila po ay may karamdaman, at kung ito po ipaalala sa inyo ng banal na espiritu, ipanalangin niyo po. At kung sino po yung ipapahayag sa inyo ng ating pong Panginoon, dalahin niyo po ito ngayon sa panalangin. Sapagkat napakahalaga po ang panalangin. Ang panalangin, kapag ito po ay ating pong naipaabot sa ating pong Panginoon, can moves mountain. Amen. Walang imposible po. Glory to God. Sige po, tayo pong lahat ay ating pong itaas sa ating pong Panginoon. Glory to God. At kung meron po kayong naaalala pa, Panginoon, na kung saan ay may mga karamdaman, atin po itong ipaabot sa ating pong mahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ay naghihintay ng panalangin ng Kanya pong mga anak. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, amin pong idinudulog, Panginoon, ang amin pong mga kapatid na may karamdaman. Lord God, higit sa lahat, Panginoon, ang mga anak po ni Brother Harney at si Sister Jen. 3 pong anak po nila ang may karamdaman at isa po'y nasa hospital, Panginoon. Lord, amin pong inaamot ang iyong mayabong na habag. Panginoon, alam po namin, Panginoon, na sa iyo po'y walang imposible. Kaya Lord God, dalangin po namin ang dampi ng iyong kapangyarihan mula ulunan hanggang paanan, Panginoon. Maranasan po nila ang iyong himala sapagkat ikaw po ang aming tatay na wiling-wili na makinig ng aming pong mga dalangin sapagkat ikaw po'y lagi nakikinig, dakilang Ama, at upang ibuhos mo ang mga pangangailangan ng iyong pong mga anak. Kat Lord God, ang aming pong dalangin, Panginoon, maging sa buhay po ni Brother Bernard, Panginoon. Ilang araw po siya, Panginoon, na nakaranas po ng lagnat, dakilang Ama, ubo, Panginoon. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hindi po maging hadlang sa aming pong buhay ang paglilingkod sa iyo. Kaya Lord God, dalangin po namin maging si Sister Ruth na kalalabas po lamang ng hospital po kahapon. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, Lord God, ang iyong pong kapangyarihan. At naniniwala po kami, Panginoon, meron kayong laging ginagawa. Ang lahat ay pinahihintulot niyo, Panginoon. Sapagkat bilang kami po yung mga anak mo, Panginoon, ipararanas mo, dakilang Ama, na ang dumaranas ng karamdaman, mapapatunayan namin na ikaw ang aming great healer. Yung dumadaan po, Panginoon, sa problema sa pananalapi, mararanasan, Panginoon, na ikaw ang aming great supplier, Panginoon. Lord God, ang dumadaan, Panginoon, sa kaguluhan ng pamilya, problema, Panginoon, ang maranasan po nila, Panginoon, ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Kaya, Lord God, kung sino man, Panginoon, ang mga dumaranas pa ng karamdaman, hindi man nakaabot sa amin, Panginoon, Lord God, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pong pagbisita. Ang iyong pong pagmamahal, ang iyong pong yakap, dakilang Ama. Kaya Lord, maraming pong salamat at inaangkin po namin, Panginoon. Maging, O Diyos, ang mga nanonood, Panginoon. Lord God, sa live na ito, Panginoon. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, abutin niyo po sila. Maranasan po nila ang iyong kapangyarihan. Maranasan po nila, Panginoon, Lord God, ang iyong napakayabong na habag, dakilang Ama. Ang iyong yaka, Panginoon. Kaya Lord, salamat. At ang lahat na ito, Panginoon, ay amin pong itinatagubilin sa iyo, dakilang Ama. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. So, glory to God. Salamat po sa Panginoon. At
magkaroon lang po tayo ng review. Ang ating po naging topic po noon, The Great Invitation. So kapag sinabi pong Great Invitation, ito po ay yung po bang napakadakila na paanyaya ng ating pong Panginoon. At ang ating po naging tema ay sa aklat po ng Matthew 11:28 hanggang 30. So ibig sabihin, ipinakikita po ng ating pong Panginoon, bilang tayo po'y kanya pong mga anak, ang Diyos po'y nag-iimbita. Bilang tayo po ay mga anak na kung saan ay umaasa po sa kanya pong kapangyarihan, ang Diyos po ay nananawagan. Kaya ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung atin pong mamamasdan dito, ang Panginoon mismo ang nag-aalok dahil mahal na mahal niya tayo. As rin na may salita sa aklat po ng 1 Peter 5:7, ipagkatiwala niyo sa akin ang inyong mga kabalisan sapagkat ako'y nagmamalasakit sa inyo. Di ba napakasarap ang anyaya ng ating pong Panginoon? Bukod pa sa tayo inaanyayahan na lumapit, bukod pa tayo sa inaanyayahan kasi ipagkatiwala ang lahat ng ating pong kabalisan, ito po'y bunga ng kanya pong pagmamahal po sa atin. Kaya ito po'y tinawag po na Great Invitation, dakilang paanyaya ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po ay lagi pong lalapit sa ating pong Panginoon, walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Gaano man kalaki ang iyong problema, gaano man itong kahirap na para bang iniisip mong napakahirap at ito po'y walang solusyon na. Pero sa ating pong Panginoon, once you come forward to our Lord Jesus, tayo po ay yayakapin ng ating pong Panginoon. Tayo po ay kung saan ay bibigyan niya ng kapahingahan. Tayo po ay bibigyan niya ng kalakasan. Kaya ang ating pong Panginoon ay patuloy na kung saan ay nagsasabi na kapag ikay lumapit sa akin, lalapitan kita. Amen? At siya rin po ang nagsalita na kapag ikaw po'y lumapit sa ating pong Panginoon, mag-aaral ka sa Kanya. So ibig sabihin, kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay, merong nais ang ating pong Panginoon na ipaunawa. Nais po natin, kailangan po natin ang ating pong Panginoon para po tayo ay may matutunan. Amen? Kaya yan po ang nais po ng ating pong Panginoon, na kung saan na tayo po'y patuloy na mag-aral sa Kanya pong salita. At ano po ang sabi niya? Yung puro Kanyang pamatok magaang. At ikaw ay makakasumpong ng kapahingahan. Kaya napakasarap po na ang ating Diyos ay patuloy po nating lalapitan. Huwag po tayo mag-aatubili, kapatid. Sapagkat tayo po'y naririto para po tayo magpalakasan. Tayo po'y naririto para po tayo magturuan. Sapag minsan may mga pagkakataon na nalilimutan na natin yung pong paanyaya ng ating pong Panginoon. Amen po. At yun po ang kung saan ang nais ng ating pong Panginoon. At yung pong last na nakaraan po naman, ang aming po naging topic ay worship. Worship God. We need to worship God. At napakahalaga po sa ating pong lahat na tayo po ay sumasamba sa ating pong Panginoon. At once tayo po ay sumasamba sa ating pong Panginoon, ang Diyos po ay galak na galak sapagkat ipinararamdam po natin na kailangan natin ay ang Diyos. Amen po? Kaya we need to worship God. Amen po? At ngayon naman po bilang ating pong panibago pong topic, at ito po ay, totoo nga po na ang Diyos ay nagbibigay ng mensahe. At ito po ay naaayon sa ating pong mga pinagdadaanan. Napakarami pong dumaranas na mga pagsubok ngayon. Marami po na dumaan sa iba't ibang uri ng kung saan ay labanan. Pero napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po ng ating pong Panginoon, ang labanan ay sa Kanya. Amen. The vengeance is mine. Kaya napakahalaga po na lagi po nating hanapin ang mukha ng Panginoon. Lagi po tayong magbasa ng Kanya pong mga salita. Sapagkat tanging ang salita lang ng Panginoon ang kung saan magbibigay sa atin ng kalakasan. Tanging ang salita ng Panginoon ang magbabago sa ating buhay. Tanging ang salita ng Panginoon ang kung saan ay magbibigay sa atin ng kagalakan upang lagi po nating hanapin ang mukha po ng ating pong Panginoon. Amen po. Amen. So ito pong ating pong topic, ito po ay kinuha ko po sa aklat po ng Roma. Roma 8:28, glory to God, hallelujah. At ito po ay halos po lahat ng mga mananampalataya, kapag dumaranas po ng pagsubok, lagi po nila sinasabi,
na ang lahat ng bagay, lagi itong may kalakip na kabutihan. Amen? So ating pong tingnan, ito pong ating pong pag-aaralan po ngayon. At ang aking pong dalangin, ito po'y maging pagkapala sa lahat. Ang sabi po rito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Praise God. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Praise God. Ang mga pinili niya noon, nung panguna ay Kanya nang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay pumikit. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, O God, salamat po sa iyo pong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga dinala sa lugar na ito, dakilang Ama. Salamat po sa kanila pong buhay, Panginoon, na kung saan ay nagnasa na makadalo sa lugar na ito upang ikaw ay makaniig, dakilang Diyos. Kaya Panginoon, Lord God, ang aming pong dalangin, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe mo, katakpuin mo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Kaya Lord God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, dalangin namin, Panginoon, kayo po ang magbigay, Panginoon, ng mga kapahayagan. Kayo po ang kumilos, gumawa, dakilang Ama. At buksan ang kanila pong mga puso, kanila pong mga pandinig, Panginoon. Sapagkat una sa lahat, bilang ako po ang tagapangaral, ako po ang naunang natuto, Panginoon. Kaya Lord, salamat, salamat. At ang aking pong dalangin, Panginoon, ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas, dakilang Ama. Ikubli mo po ako sa iyong likuran, upang ikaw ang maitanghal, dakilang Diyos. Kaya Lord, salamat po. At ang aking pong dalangin, magpatuloy ang kapayapaan sa lugar na ito, upang ang salita mo po, Panginoon, ay matanggap ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo ko po ito, maingat na ibinabalik ang mataas na papurit pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. So kung atin pong makikita, ito pong Romans 8:28 hanggang 30, ito po ay marami na po itong na kung saan ay maaaring memory verse. Glory to God. So ibig sabihin, lahat po tayo mga mananampalataya, dumanas po tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen. Sino rito hindi nakaranas ng pagsubok? Wala. So, ibig sabihin, lahat kayong naririto, kayo po ang kakatakpuin ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat totoo po na napakahalaga po na tayo po ay bukas ang ating pong tenga para po sa salita po ng ating pong Panginoon. So, kung ating pong makikita, yung pong ating pong binasa, all things work together for good. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na nagaganap, pangit man ito o mabuti, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa atin na kung saan ay tinawag ayon sa kanyang layunin. So, ibig sabihin tayo pong lahat na dumaranas po ng mga pagsubok, ito po'y hinayaan ng ating pong Panginoon sapagkat may layunin sila para po tayo ay tumatag, para po tayo ay lumalim, para maunawaan po natin na may plano ang ating pong Panginoon. Amen? At makikita po natin dito, na kung ito po'y ating pong pagtutuloy-tuloyan, ang kung saan yung pag-aaral po na salita po ng ating pong Panginoon, makikita po natin na totoo pala na kaya ikaw, kaya ako, kaya sila ay dumaan ng pagsubok dahil ito'y bunga ng pagkakatawag, pagkakapili ng ating pong Panginoon upang makilala po natin ng lubusan ang ating Panginoon Diyos na buhay na tumawag at pumili po sa atin. Amen po. So kung atin pong makikita, ito po ay akin pong pinagatang, we are chosen. Amen? Kaya sa pamamagitan po nitong atin pong babasahin, makikita po natin at maunawaan, talaga palang ako ay pinili ng Diyos. Amen? Tapikin mo nga ang yung katabi, sabihin mo, you are chosen. I am chosen. Amen. Hallelujah. Ikaw ay pinili. Glory to God.
Amen. Ikaw ay pinili, ako ay pinili, sapagkat may layunin ng ating pong Panginoon. May nakitang kakaiba ang ating pong Panginoon. Glory to God. So ano po raw ang ibig sabihin po ng chosen? Ang sabi po rito, having been selected as the best and most appropriate. Amen. Glory to God. So ipinakikita po rito na ito po raw yung po mga pinili at ang sabi, ito po raw ay the best. Ibig sabihin, kaya po kayo pinili ng ating pong Panginoon, it is the best for you. Amen. Kaya kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, it is the best for you. At ang sabi rito, most appropriated. Ibig sabihin, ito'y nararapat. O maaari na kung saan, kaya ikay dumaranas ng pagsubok, baka may mga bagay pa na nais ng ating pong Panginoon na ikaw ay may matutunan. Na ikaw ay kung saan ay magamit ng ating pong Panginoon. Sapagkat hindi hahayaan ng ating Diyos na ikaw ay mapili, tawagin upang ikaw ay maging ganyan lamang. Ibig sabihin may layunin ng ating pong Panginoon. Bakit ikaw ang pinili? At ikaw po raw ang karapat-dapat. Ikaw po raw ay tamang-tama. Amen. Kaya lahat ng naririto, kayo po'y tamang-tama at ang pagkakapili sa inyo ng ating Panginoon, hindi siya nagkamali. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At ang napakaganda pa rito, selected or marked for favor or special privilege. Amen. So, ibig sabihin, kaya po ikay pinili ng ating pong Panginoon, minarkahan ka ng ating Panginoon. At ikaw ay merong pabor. Amen? Ano kaya yung pabor na nakalaan para sa atin? At ang sabi nito, or privilege, special privilege. Ibig sabihin, merong kakaiba na ipagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon na ito yung kailangan mo. Amen? Kaya napakasarap na maalala na tayo po'y pinili ng ating pong Panginoon. Na tayo po ay may layunin ng ating pong Diyos. Bakit po tayo naririto? Amen? Dahil kung hindi po kayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, maaari wala ka ngayon. So ibig sabihin, pinagtitibay ng ating pong Panginoon na kaya ka naririto, isa ka sa pinili ng ating pong Panginoon, isa ka sa minarkahan upang ibigay sa iyo yung pabor na kung saan ay inilalaan sa kanyang mga anak. Amen? Meron po tayong pabor na mararanasan buhat sa Diyos. Dahil hindi mag-aaksay ng buhay ang ating pong Panginoon kung wala po siyang layunin sa iyo. Amen? Hindi niya uubusin ang kanyang oras at panahon kung wala siyang layunin sa iyo. Amen? Kaya tanggapin po natin ngayon, glory to God, hallelujah Lord God, na talagang totoo na tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon. Ang sabi ito, why chosen by God? Bakit kaya tayo pinili ng ating pong Panginoon? Amen? Ang sabi ito, you are chosen by God because He wants you. He loves you. Amen. Napakasarap, mapakinggan. Ikaw ay pinili ng ating pong Panginoon sapagkat gustong-gusto ka niya. Mahal na mahal ka ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. At ang sabi ito, bago pa dumating ang mga panahon, minahal ka na ng ating pong Panginoon. Amen. At ang sabi, He chose you to give you hope. Napakasarap. Pinili ka ng ating pong Panginoon upang bigyan ka ng pag-asa. Hindi ka pinili ng ating Panginoon para ikaw po lamang ibaba. Pinili ka ng ating pong Panginoon upang bigyan ka ng pag-asa. Amen. At ang pag-asang ito ay sa pamamagitan ng kabanalan na ating tatanggapin na ito yung kung saan makikita sa ating pong buhay. Amen. You choose you to represent Him in holiness and truth. Amen. Biro mo, napakasarap. Kaya pala kay pinili ng ating pong Panginoon para makita pala sa iyo na ikaw ay pinabanal ng ating pong Panginoon. Na ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang makita sa iyo yung kabanalan at ang katotohanan ng ating pong Panginoon. Ngayon makikita ang larawan ng ating pong Panginoon sa ating lahat na pinili ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya ikaw mismo ang makakasaliksik sa puso mo ngayon.
Are you a chosen? Amen? Hindi kaya nagkamali ang ating pong Panginoon sa pagkakaapili sa atin? Dahil napakasarap po yung pong ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Tayo ay kanyang pinili sapagkat gustong-gusto tayo ng ating pong Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. At bago pa nilikhaan sa daigdigang ito, kilala ka na ng ating pong Panginoon. Amen. Hindi ka pa dinadala ng iyong ina, kilala ka na ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya makikita po natin na tayo po ay napakahalaga sa paningin ng ating pong Panginoon. Amen. Ano po yung sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Efeso 1:4? Glory to God. Hallelujah. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. So, ang pagkakalikha po sa atin ng ating pong Panginoon, meron pong purpose. Amen. Sapagkat ito pong sanlibutang ito po'y punong-puno na ng karumihan. Kaya sa pamamagitan natin na pinili ng ating pong Panginoon, makita sa atin ang ating pong buhay na ito ay katawan ng ating pong Panginoon. Makita po sa atin na tayo po yung binago ng ating pong Panginoon. Makita po sa atin na tayo po'y wala ng kapintasan. Makita na sa atin yung katotohanan na sinabi sa aklat po ng 2 Corinthians 5:17 na ang sino mang na kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang kanya dating pagkatao. Siya ay bago na. Amen. Ang tanong, totoo kaya na ikay bago na? Amen. Praise God. Totoo kaya na ikaw ay nakikita na yung kabanalan ng ating pong Panginoon? Amen. At dito natin po makikita yung napakagandang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kaya ating punti niya sa aklat po ng Romans 8:1-4. Glory to God. Hallelujah. Dahil tayo po'y pinili ng ating pong Panginoon, ang sabi niya, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu, nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Doon po sa King James Version, ang sabi po doon, therefore, now, there is no condemnation. Kanino po raw? To those who walk not by the flesh, but walk by the Spirit. Amen. Yun po yung sa King James. Yan po ang ipinakikita. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. So, ibig sabihin yung puro lahat na nakay Kristo na. Yung lahat na nakipag-isa na kay Kristo, wala na siya sa kahatulan. Sino po raw iyon? Yung hindi na lumalakad ayon sa laman, pero lumalakad ayon sa Espiritu. Kaya kapag ang isa pong tao ay kung saan nakakilala na sa ating pong Panginoon, ang expectation ng ating pong kapaligiran, you are holy. Amen. Mataas po ang expectation sa atin ng ating pong kapaligiran. Kaya kung tayo makikitaan ng buhay na namumuhay ayon sa laman, baka hindi ka pa sigurado, kapatid. Ay napakahalaga yung sinabi dyan. Yung po raw hindi lumalakad sa gawa ng laman. At ito po raw ay lumalakad ayon sa Espiritu. Ano po ba yung mga gawa ng laman? Ito po inaandun po sa aklat po ng Galatia. Galatia 5:18-21. Ang lahat po ng gawa ng laman, ito po yung karumal-dumal sa harap po ng ating pong Panginoon. Ano-ano po ito? Paglalasing, pangangalo niya, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkapuot, pagkagalit, pagkabaha-bahagi, pagseselos. Glory to God. At yan po yung mga gawa ng laman at iba pa pagkapuot. Glory to God. Mga nagiging daan ng mga kaguluhan. Yan po yung mga gawa ng laman. Walang contentment. Yan po'y isa sa kung saan gawa ng laman. At alam niyo po, sabi po sa verse 21, at ang lahat po raw na namumuhay ayon sa laman
malaki ang bahagi nila sa nagliliyab na apoy ng asupre. Amen. Ay ang sabi ng Panginoon, ang na kay Kristo ay wala na sa kahatulan. Amen. So ibig sabihin, tayo pong lahat nga'y tinuturuan ng ating pong Panginoon. Hindi pa huli kapatid. Kung ikaw ay may mga bagay na hindi mo pa naisusuko sa ating Panginoon, this is the time. Amen. Dahil sabi ng ating po doon sa ating pong binasa kanina, kaya po tayo tinawag upang bigyan tayo ng pag-asa. May pag-asa pa. At ang akin pong naaalala, sinabi po sa akin po ng Mangangaral 9:4, habang tayo po'y may buhay, may pag-asa. Amen. Kaya mas mabuti pa raw po yung buhay na aso kaysa patay na leyon. So ibig sabihin, miski ang aso'y maliit at ang leyon yung napakalaki, kapag ito'y namatay, wala na itong magagawa. Pero ang isang aso, miski ito po'y maliit, may pag-asa pa. Makakakaukaw pa to, makakakain pa, makakaramdam pa to ng pagmamahal. Kaya habang tayo pinabubuhay, habang tayo pinaririto, may pag-asa pa tayo para mabago ang ating buhay. Amen! Glory to God! Hallelujah! Amen! At ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon dahil tayo po'y mahal na mahal ng ating pong Panginoon. At ito po yung nais po na ipaunawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Glory to God! Atin pong ituloy po yung Roma 1-4. Tayo po'y nasa verse 3 na, glory to God. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Amen. Biro mo itong ginawa ng ating pong Panginoon. Dahil hindi po makakaligtas ang lahat po ng tao na under po dun sa law. Kaya ang ginawa po ng ating pong Panginoon, ng ating pong Father God, isinugo ang kanyang kaisa-isang anak. Yung sinabi niya sa aklat po ng John 3:16, na bagamat ito po'y asak na asak, pero ito po yung katotohanan. Na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak at sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ginawa ng ating pong Panginoong Hesus? Ang ating pong Panginoong Hesus, nag-anyo siyang isang makasalanan. Tinanggap niya yung kasalanan ng sanlibutan upang kung siya'y mapako sa krus, ang lahat ng titingin sa krus, ang lahat ng sasampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang lahat ng sasampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, mararanasan ang kalayaan sa kasalanan. Amen? Kaya lagi po tayong titingin sa krus. Ating pong imaginein na si Jesus Christ ay nakapako rito. Ating imaginein na si Jesus Christ dinala ng lahat ang ating pong mga kasalanan. Amen. Upang hindi po tayo maalipin ng kasalanan. Yun po ang nais ipaunawa ng ating pong Panginoon. Amen. Inako na ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay kanya na pong dinala. Kaya kung ikaw ay alipin pa ngayon ng kasalanan, kapatid, magsisi ka na. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang ipinaunawa ng ating pong Panginoon? Upang sa pamamagitan ng kanyang sariling anak, mapawi ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Amen? Kaya wag po natin baliwalain ang bawat salita po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito, yung pagkaka-offer ng ating pong Panginoon, ito po ang kanya pong ginawa. Verse 4. Hallelujah, Lord God. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa hilig ng laman. So ano pong pinauunawa po dito ng Biblia? Kaya po ipinako ang ating pong Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, ginawa po raw ito. Glory to God, yung hindi kayang gawain ng kautusan, natupad sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat kung tayo po'y walang Espiritu ng ating pong Panginoon, alipin tayo ng kasalanan. Kaya ang sabi rito,
Kapag ang isa pong tao ay kung saan ay namumuhay ayon sa Espiritu, hindi na ayon sa hilig ng laman ng kanyang ginagawa. Kaya kinakailangan tayo pong lahat ay mamuhay ayon sa Espiritu. Kaya napakahalaga po na meron pong magamit ang ating pong Panginoon. Kaya salamat sa ating pong mga gagraduate, glory to God, sapagkat sila po ay willing magpagamit sa ating pong Panginoon. Sila po'y gagamitin at sila'y ginagamit na para maghayag ng salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat pag ang isang tao ay walang Espiritu ng Diyos, alipin sila ng laman. Kaya kapag ang salita ng Panginoon ay ipinahayag, ang isang tao na alipin ng kasalanan, makalalaya. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ng ating pong Panginoon ang siya magmamaniobra sa kanya pong buhay upang hindi na po siya makalakad ayon sa laman at makalalakad po siya ayon sa Espiritu upang maranasan po niya ang katagumpayan sa kanya pong buhay. Amen? Ano po ang sabi niya po sa 6:8? Glory to God. Hallelujah. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Praise God. Amen. Ngunit, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Di ba napakasarap? Napakasarap natin itong manamnam. Na kapag pala po tayo ay lumalakad o sumusunod sa hilig ng laman, saan ang punta mo? Kamatayan. Amen. Maraming kamatayan ang ating pong mararanasan. Mahihiwalay tayo sa Diyos. At ang ating pong katawang ito, hindi natin po alam ang pupuntahan. Hindi po tayo sigurado na tayo po'y makakasama ng ating pong Panginoon. At ang ating pong assurance, kapag tayo po ay lumakad ayon sa Espiritu, makakasama ka ng ating pong Panginoon. Pero kung ikaw ay lalakad po sa laman, kapatid, sayang naman ang kapugian mo, sayang ang kagandahang babae mo kung ito'y mawawala ng saysay. Amen? Sapagkat, ang sabi po sa aklat po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen? Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng ating pong Panginoon ay buhay na walang hanggan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen? Yan po yung regalo po ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon po, sa pamamagitan po ng salita po ng ating pong Panginoon, napakaganda po yung plano po ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, tayo po'y pinili ng ating pong Panginoon with a purpose. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Pagdating po sa 7 po and 8, Romans, 8. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng ating pong Panginoon. Amen? Hindi po tayo kalulugdan ng ating pong Panginoon. Kaya marahil tayo po marami pong mga prayer request na hindi pa answered. Baka may mga sa ating pong bahagi ng ating pong katawan, baka meron pang hiwalay ito sa Diyos. Amen. Napakaganda ang sinabi ng Panginoon. Ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Amen. Babala po ito ng ating pong Panginoon. Tayo po'y naririto. Dahil tayo po'y bilang anak po ng ating pong Panginoon, ang Diyos po ay nagsisiwalat ng mga bagay para sa atin po itong kabubuti. Dahil yung ating pong pinakatema, ang lahat ng bagay, mabuti o masama, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa atin. Para sa atin na nagmamahal at tinawag ayon sa kanya pong panukala. Kaya may panukala sa iyo ang Panginoon. Gagamitin ka ng ating pong Panginoon ng malawakan. Gagamitin ka para magligtas ng kaluluwa. Gagamitin ka pero merong isang buhay na kung saan maalis sa apoy ng impyerno. At ang buhay mo, kung ikay may nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, gamit yan. Amen. Sabi mo sa kapatid yan, gamit yan pagsubok. Amen. Gamit yan para po tayo tumatag.
Kaya ang sabi ni Santiago, magalak kayo kapag kakay dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin. Amen. Ilang tiisin ang nararanasan mo? Ano-ano ang tiisin mong nararanasan ngayon? Ang sabi niya sa verse 3, hayaan natin na ang tiisin yan ang magdala sa atin sa pagtitiis sa pananampalataya. So ibig sabihin, ang bawat problema na atin pong pinagdadaanan, gamit yan ng ating Panginoon para tayo lalong manampalataya sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. At yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Dahil ang nais po ng ating pong Panginoon, lagi po tayong lumapit sa ating pong Panginoon. Kaya ano po sabi niya sa verse 4 ng Santiago 1-4? Ang sabi niya po sa verse 4, yan ding mga pagsubok na iyan, kapag iyan po yung atin na pagtagumpayan, matatakpuan tayong malakas, matatakpuan tayong matatag, matatakpuan tayong banal. Amen. Kaya kapag tayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, ibig sabihin, ito'y gamit ng ating pong Panginoon to become holy in the sight of God. Amen. To become holy. Sapagkat kung walang pagsubok, baka hindi tayo anak ng Diyos. Kung wala po tayong mga dalahin, baka hindi ka na manalangin. Kaya yung mga pagsubok na yan, gamit ng ating Panginoon, para lalo po tayong manalangin ng lubusan. Para lalo po tayong lumapit ng may kapakumbabaan at luluhod pa tayo. Lord, anuman ang aking po mga pinagdadaanan, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Ipaunawa niyo po ito sa akin upang maunawaan ko ano ang plano mo, bakit ako dumadaan sa mga pagsubok. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ang sino man ay dumaranas ng mga pagsubok, humingi kayo sa akin ng karunungan. So ibig sabihin, nais ng ating pong Panginoon na tayo humingi sa Kanya. Sapagkat ang sabi niya, ang sino mang humihingi, ang Diyos kung magbigay ay sagana. Amen. Kaya kapag tayo po ay dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, gamit yan ng ating Diyos. Ito po ay bunga ng pagkakapili, ng pagkakatawag po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Ating pong tinyan po yung pong ating pong isa-isahin po itong Romans 8:28. Glory to God. Hallelujah. Dahil nakita po natin na ito po yung nais po ng ating pong Panginoon, makalakad po tayo sa kabanalan. Makita po sa atin ng ating pong Panginoon yung Kanya pong hinahangad para sa ating pong lahat. So kung ating pong titingnan, alam po natin na ang Roma, ito po ay sulat po ni Apostol Pablo. At makikita po natin dito, siya po ang nagpadala nito sa mga tiga-Roma. At ang layunin po dito ni Apostol Pablo upang ipaalam na kayo na kay Kristo na. Kayong lahat ay wala na sa kahatulan. Kaya kung nais nyo na maranasan yung pagkapala ng ating Panginoon, lakaran nyo ang nais ng ating pong Panginoon. At kung dumaranas po tayo ng pagsubok, ang sabi po rin ni Apostol Pablo, hindi lamang yan ang naranasan ni Apostol Pablo. Napakaraming naranasan po ni Apostol Pablo. Ating punti niya sa aklat po ng 2 Corinthians 11:22. Napakatindi po. Kaya kung ating punti niyan, tanungin mo ang sarili mo ngayon sa mga pagsubok na naranasan po ni Apostol Pablo. Ito po ang sabi po niya, sila ba'y Hebreyo? Ako rin nga. Israelita ba sila? Ako rin. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. Amen. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti pa akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagkapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. Hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Amen. Habang ito po yung aking pong binabasa, suriin niyo po kung sino ang matindi ang pinagdaanan, ikaw o si Apostol Pablo. Amen. Ang sabi nito, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Amen. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsan pinagbababato, 3
3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Glory to God, hallelujah. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, mga huwad na kapatid. Glory to God. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na nagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan kong ginawin, ngunit walang man lamang maibalabal. Praise God. Bukod sa lahat ng ito, araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nanghihina rin ako. Kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Praise God. Kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Amen? Ano kaya kung ito po ang ating nararanasan? Pero napakaliwanag pa ng sinabi po ni Apostol Pablo. Lahat ng mga ito, lagi itong may kalakip na kabutihan para sa atin. So, ibig sabihin, may karapatan si Apostol Pablo na sabihin niya na ang lahat ng kanya pong naranasan, ito'y para sa kanyang ikakabuti. Ang lahat ng kanya pong pinagdaanan, ito'y para sa lahat ng ikabubuti ng mga mananampalataya. Kaya kung tayo nakararanas ng pagsubok, sobra ang naranasan niya. Naranasan mo na bang hagupitin? Naranasan bang binato? Doon sa plaza. Naranasan ba na kung saan ikaw naglulubog, lulutang doon sa karagatan? Naranasan mo bang ikay giniginaw, wala kang balabal? Amen? Matindi po ang naranasan po ni Apostol Pablo. Pero hindi po ito nagandaan para siya po'y mag-back out. Hindi po ito naging dahalan yung kanyang tindi ng kanya pong pinagdadaanan. Biro mo, kababayan mo, kalahi mo, ito pa yung babato sa iyo. Kasama mo sa simbahan, naghahay ka ng salita ng Panginoon, hahatulang ka. Matindi ang naranasan po ni Apostol Pablo. Kaya kung tayo po'y nakararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay, may bahagi ka rito, kapatid. Amen. Sa naranasan po ni Apostol Pablo, wala po sa ganito ang ating pong nararanasan. Pero ang lahat ng yan, ang ating pong pinagdadaanan, kung saang ka mahina, doon ka palalakasin ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo, naranasan po raw niya yung kung saan ay nagkaroon po siya ng karamdaman. Pero ilang beses po siyang nanalangin. Ang sabi po sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 12. Ilang beses ako nanalangin pero ako binigo ng ating pong Panginoon. Maaari sabi ito ang kanya pong karamdaman. Ito po'y halos ay ikamamatay na niya. Pero 3 beses ang nanalangin, walang answer. At ano ang sabi niya? Ang sabi ng ating pong Panginoon, maaari kung 3 araw na, ilang araw na siya may nararamdaman, hindi pa rin naririnig ni Apostol Pablo ang katugunan ng kagalingan. Ang sabi ng Panginoon, sapat na ang lakas na ipinagkakaloob ko sa iyo. Kapag ikaw ay mahina, ako'y malakas para sa iyo. Amen. Kapag tayo po'y nanlulupapay, ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Kung tayo po'y nanghihina, siya magbibigay sa atin ng pag-asa upang maranasan natin anuman yung nais ng ating pong Panginoon para sa ating pong ikagaganda. Amen. Kaya napakahalaga po na kung nararanasan po natin ang iba't ibang uri po ng pagsubok, ang lagi po nating aalalahanin, laging may magandang mensahe ang ating pong Panginoon. Lagi po siyang may ginagawa. Kaya ano ang sabi niya sa aklat po ng Jeremiah 29:11? Glory to God, hallelujah. Praise God. Ano ang sabi niya? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Amen. Ay, biro mo yung pangakong yan ng ating pong Panginoon. Book of Jeremiah. Ibig sabihin, Old Testament. Pero,
inihanda na ng ating pong Panginoon ng mararanasan ng mga mananampalataya upang kung sakali na tayo po'y dumadaan sa iba't ibang uri po ng pagsubok, may sinabi na ang ating pong Panginoon, Old Testament pa lang. Amen. Yung ating pong nararanasan, hindi para ito ikamatay mo. Kung ikaw po'y may nararamdaman ay kay dumaranas ng kasakitan, hindi dito ka magtatapos. Kung ikaw may problema sa trabaho, matagal mo nang iniintay ang promotion. Kung ikaw ay may utang, napakatagal na hindi mo mabayaran. Kung meron kang anak na matigas ang ulo, meron kang asawang pasaway, napakaganda po pangako ng ating pong Panginoon. Ipinararana sa atin ng ating pong Panginoon. Magkaroon tayo ng kung saan pasaway na anak, pasaway na asawa, pasaway na manugang, baon sa utang, iba't ibang uri ng problema, wala ka pang promotion. Glory to God. Ibig sabihin, may plano ang ating pong Panginoon. Ano ang sabi ng ating pong Panginoon? Mga planong hindi ninyo ikakasama. Baka kaya kung wala kang promotion, baka mayabang ka pa ngayon. Amen. Kaya marahil hindi ka pa nakababayad sa utang, wala ka pang disiplina. Kaya marahil ang asawa mo ay medyo makulit, baka ikaw din ay makulit. Baka kaya ikaw may anak na pasaway, baka ituturo lang sa'yo ng Panginoon, nung araw pasaway ka rin. Amen. So may ipinauunawa ang ating pong Panginoon. Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos na ito'y maranasan kung wala siyang layunin. Amen. Ano ang plano niya? Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So, ibig sabihin, lahat mo ng ating pong nararanasan, ito po'y punong-puno ng problema. Amen? So, tayo po ay pumunta sa acronym, Chosen. Amen? Tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon. Ang sabi po rito, as I chosen, tayo po ay children of God. Amen? So, malaki po ang ebidensya, as I chosen, you are the children of God. Amen. You are a children of God. Amen. Sabi sa aklat po ng Romans 16. Hindi na po natin yung babasahin. Kayo na lang po magbasa dahil malapit na po ang oras natin. Glory to God. H. Holy in the sight of God. You are holy in the sight of God. Kaya ikay pinili. Minakita sa yung kabanalan ng ating pong Panginoon. Amen. O. Obedient to be blessed. Isaiah. Ibig sabihin, kaya po tayo ay sumusunod sa ating pong Panginoon. Nakita ng ating pong Panginoon, darating ang isang araw, miski anong kulit ito'y susunod din sa akin, sapagkat minakalaan ako sa kanyang pagkapala. Amen. Ang sabi na Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. The best of the land ang nakalaan po sa atin kung tayo po'y magiging masunurin. Amen. Glory to God. Your sin is forgiven. Sabi sa aklat po na Romans 8, dahil tayo po ay wala na sa kahatulan, dahil pinatawad na ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Glory to God. You are example of holiness and truth. Yung pagkakapili sa natin pong Panginoon, ikaw po'y magiging example ng kabanalan ng ating pong Panginoon. Makita sa iyo yung kabanalan na nais ng ating pong Panginoon upang tayo po'y magamit sa huling panahon, upang tayo magamit sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. And, glory to God, no one can separate you from the love of God. Amen? Glory to God. So makita po natin sa aklat po ng John 15:16. Ang sabi po rito, glory to God, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo humayo, magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Dahil tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon, ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay magbunga. Manatili po sa atin ang bunga. Ang makita po sa atin ay ang bunga ng banal na Espiritu. At kapag nakita po sa atin ang bunga ng banal na Espiritu, ibig sabihin, ano man ang iyong hihingiin sa ating pong Panginoon, ito'y kanyang ibibigay. Amen. Kaya kinakailangan makita po sa atin na talagang totoo tayo po'y nagbubunga sa ating pong pananampalataya sapagkat ang Diyos ang pumili sa atin. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos.
Siya ang pumili sa atin. Kaya makikita po natin tayo po'y subject para po tayo pagpalain ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa 8:29-30? Glory to God. Ayan. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Kaya ito po layunin po ng ating pong Panginoon. Kaya po tayo'y pinili ng ating pong Panginoon para po tayo maging panganay dito po sa ibabaw ng lupa. Ang ating Panginoon, siya po yung naging panganay. Kaya siya po yung ating pong sinusunod. Kaya sa loob po ng ating pong tahanan, di ba sinusunod ang mga panganay? Binigyan po tayo ng best example. Kaya po kung paano po ang ating pong Panginoon, ating pong sinusunod, kung makita po sa atin yung kabanalan, kung makita po sa atin yung katwiran, kung makita po sa atin yung pagiging masunurin, susundin ka rin na nakapalibot sa iyo. Kung ikaw ay isang tatay at nakikita yung pong pagsunod mo sa ating pong Panginoon, susundin ka rin ng inyong mga anak. Amen? Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dito, tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon upang maging panganay sa lahat ng nilalang dito sa ibabaw po ng lupa. Amen po. Praise God. Hallelujah. So dahil sa tayo po'y pinili ng ating pong Panginoon, ito po'y bunga ng pagmamahal po sa ating po ng ating pong Panginoon. Sapagkat bilang tayo po'y mga anak, tayo po'y banal at tayo po'y masunurin. Tayo po'y pinatawad ng ating pong Panginoon at tayo po'y maging example ng kabanalan at walang makapaghihiwalay sa ating pag-ibig sa ating pong Panginoon. No one can separate us from the love of God. Amen? Kaya tayo po ay sandali pong pumikit. Glory to God. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, salamat, pinili niyo po kami. At sa oras na ito, dakilang Ama, ano man po, O Diyos, sa mga pagsubok na nararanasan ng aking pong mga kapatid, Lord, lagi ka pong may magandang plano. Sapagkat kami po'y pinili mo, tinawag mo, minahal mo po kami, Panginoon. Kaya Lord God, sa oras na ito, Panginoon, ano man ang kanila pinagdadaanan, Lord, dalangin ko po, Panginoon, maranasan po nila ang katugunan. Ano man po, O Diyos, ang kanila pong Panginoon na kung saan ang mga minimithi. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na maranasan po nila ang iyong pong mga pangako. Dahil kami pinili mo, Panginoon, meron kang nakita sa aming kakaiba para makita na talagang totoo na kami mga tinawag mo ay makakabahagi sa iyo pong kaluwalhatian. Maisasama mo kami sa iyo pong pagbabalik, dakilang Ama. Ang nais mo lamang, dakilang Amay, mamuhay kami ayon sa Espiritu at hindi na sa hilig ng laman. Kaya Lord, maraming pong salamat sa oras na ito. At ang aming pong dalangin, dakilang Ama, ang bawat salita mo'y naging pagkapala po sa lahat ng naririto. Holy Spirit, salamat po. Kayo po ang kumatakpo sa bawat isa na naririto. At magawa niya po, Panginoon Lord God, na mag-surrender ng buhay sa iyo. Kaya Lord, tunay nga pong napakabuti mo. Kaya sa oras na ito, dakilang Diyos, lahat po ng papuri